Maligayang panonood po Karekap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang action movie na may pamagat na The Awakener. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga Karekap nang ipinakita sa atin ang mga taong nagprotesta sa labas ng isang government building. Nagtipon sila para magprotesta laban sa kanilang gobernador na si Sandro Coria na napatunayang korap at nagnanakaw ng pera ng gobyerno. Ang mga tao ay naghagis ng mga bagay at bato sa gusali. Ang gobernador ay nagtatago sa ilalim ng mesa kung saan siya ay nahanap ng isang lalaking nakamaskara. Pagkatapos ay nag-flashback ang pelikula mga Karekap at makikita nating naghahanda at armado ang ilang kalalakihan ng pwersang DAE. Maya-maya pa ay dumating sila sa isang bahay kung saan humihigop ng kanyang kape ang isang lalaki. Ang taong iyon pala ay si Governor Sandro. Inaresto nila siya at dinala sa silid ng interogasyon sa kanilang punong tanggapan. Pinuri ng mga kasamahan nilang opisyal, sina Edo at Miguel, sa kanilang magiting na paghuli sa tiwaling gobernador. Sa silid ng interogasyon ay sinabi nila sa kanya na mayroon silang ebidensya sa kanyang katiwalian at paglustay sa pera ng bayan. Binantaan sila ng gobernador na hindi siya titigil sa pagpatay sa sino mang magtangkang ilantad ang kanyang katiwalian o krimen. Sinusubukan pa niyang suhulan ng opisyal para makalaya sa mga kaso. Pagkaraan ng ilang oras Karekap, nang ang gobernador ay nagkaroon ng marangyang tanghalian, ay dumating doon ang kanyang abogado. Nagsalita siya tungkol sa kanyang mga kontak sa opisina ng korte. Tiniyak niya sa gobernador ang paglaya nito mula sa kustodiya ng otoridad sa maikling panahon. Sinabi niya sa kanya na maaaring ma-house arrest siya sa investigasyon. Samantala, sa punong tanggapan ng DAE ay nagdaos ng maliit na pagpupulong ang kanilang komander at sinasabing hindi sapat ang mga ebidensyang may kinalaman sa paglustay ng health budget ni Governor Coria. Kaya naman, malapit na itong makalaya. Pagkatapos noon ay lumabas na ng opisina si Miguel at ang kanyang kaibigan. Pinuntahan ni Miguel ang kanyang anak na nakatayo kasama ang kanyang ina sa kalsada. Naghihintay sila doon upang dalhin ang kanilang anak na babae upang manood ng laban ng football. Dumating doon si Miguel na may dalang t-shirt na regalo para sa kanyang anak. Sobrang tuwa ng kanyang anak at tinulungan niya itong isuot ang kanyang kamiseta habang kumukuha ng litrato ang kanyang ina. Pagkatapos ay isinakay siya ni Miguel sa isang taxi. Maya-maya ay bumaba sila ng sasakyan dahil sa sobrang traffic. Nang sila ay naglalakad sa kalsada upang makarating sa stadium, ang kanyang anak na babae ay binaril ng hindi malamang sospek na naging dahilan upang mawalan ito ng malay. Vieni amore. Sta tranquilla, piccola, tanto arriviamo in tempo. Tesoro, sono qui, parlami. Guardate, mi serve un'ambulanza! Kaya, isinugod ni Miguel ang kanyang anak sa ospital para sa agarang tulong medikal. Pagdating nila sa ospital, ay dinala agad ng mga doktor ang anak ni Miguel na si Alice sa emergency room at pinahintay si Miguel sa labas. Naiinip na naghihintay doon si Miguel kaya pumasok siya. Doon ay nakakita siya ng maraming pasyente na walang tamang nag-aalaga sa koridor ng ospital. Laking gulat niya nang makita ang mga pasyenteng ito at ang kalagayan ng mahihirap na pasilidad ng ospital. Sa sandaling iyon ay nadatnan niya ang kanyang anak na si Alice na nakahandusay sa harap ng operating room. Nang tanungin niya ang doktor kung bakit hindi siya dinala sa operating room, ay sinabi ng doktor sa kanya na ang ospital ay walang maraming operating facility kaya maraming mga pasyente ang kailangang maghintay. Matapos ang maraming pagdurugo at pagkaalanta sa paggamot, ay dahan-dahang namatay ang kanyang kawawang anak. Pagkaraan ng ilang oras Karekap, ay dumating sa ospital ang dating asawa ni Miguel at laking gulat niya na nalaman na namatay na ang kanyang maliit na anak na babae. Sa sumunod na eksena Karekap, ay nakapiyansa ang gobernador at nakalaya sa kustodiya dahil sa hindi sapat na ebidensya. Pumunta siya sa entablado at ibinalita ang pagtakbo sa halalan para sa pangulo na posisyon. Nangako siyang tataasan ang budget para sa sektor ng kalusugan at mga pampublikong ospital. Nangangako din siyang pagbutihin ang kapakanan ng mga tao. Sa kabilang banda, ay naalala ni Miguel ang kanyang anak habang nagja-jogging sa lansangan. Iniisip niya na ang pagkamatay ng kanyang anak ay sanhi
humihingi ng hindi sapat na pasilidad ng ospital. Iniisip ni Miguel na maaaring nailigtas ang kanyang anak kung ang sektor ng kalusugan ay may sapat na pasilidad at kagamitan sa ospital. Sa tingin niya ay hindi dapat pabayaan at baliwalain ang mga pasyente. Habang siya ay nagja-jogging, ay nakapunta siya sa isang tindahan sa kalye at nakita niya ang balita na nakalabas na si Governor Coria sa bilangguan at hindi na patunayang nagkasala sa anumang katiwalian at paglustay sa pundo ng pangkalusugan. Kaya lalong nagalit at nadismaya si Miguel sa sistema. Pagkatapos ay dumaan siya sa pulutong ng mga nagprotesta sa gusali ng gobyerno at inatake ang mga pulis sa kanyang galit. Pinaputukan siya ng tear gas ng mga pulis, ngunit mayroon siyang dalang mask. Sa pagkakaalam natin karekap na isa siyang sinanay sa Special Forces, ay nadaig niya ang maraming pulis na nagbabantay sa gusali. Maya-maya ay umakyat siya sa building at pumasok. Pinatay niya ang isa sa mga bodyguard ng gobernador at pumasok sa silid kung saan nagtatago ang gobernador. Dahil sa galit ay patuloy niya itong sinuntok hanggang sa mamatay ito. Kinabukasan ay bumalik si Miguel Carecap sa trabaho at hiniling ng hepe sa punong tanggapan na si Miguel at iba pang miyembro ng DAE na imbestigahan ang mga nagprotesta. Sinabi niya sa kanila na nagawa ng investigative team na arestuhin ang ilang sospek na pinaghihinalaang mastermind sa protesta. Kilala ni Miguel ang isa sa mga babae sa mga sospek at nakilala ni Miguel ang babaeng ito sa protesta kung saan niya binubugbog ang mga pulis. Tinatanong ni Miguel ang babae sa kwarto at sinabi niya sa kanya na siya ay si Nina at siya ay isang programmer. Sinabi rin sa kanya ni Nina na alam niyang si Miguel ang umatake sa mga pulis at pagkatapos ay sinabi niyang may recording siya sa mga kilos ni Miguel sa kanyang cellphone. Maya-maya ay pumunta siya sa evidence room at tiningnan ang cellphone ng babae at laking gulat niya dahil nagsasabi ito ng totoo. Kaya iniwan niya si Miguel na walang pagpipilian at sa huli ay pinalaya niya ang babae. Pagsapit ng gabi, pagkatapos suriin ang video at mga kaganapan sa kanyang apartment, ay hinanap ni Miguel ang address ng apartment ni Nina at pumunta doon. Natagpuan niya itong naglalakad sa kalsada at maya-maya ay ipinakita sa kanya ni Nina ang laptop ni Governor Coria at nag-alok na tulungan si Miguel na mag-imbestiga sa isang kaso ng paglustay sa mga pundong medikal at kagamitan sa ospital. Sa sandaling ito ay iniisip ni Miguel na hindi niya ito kakayanin mag-isa. Kaya nahack ni Nina ang personal laptop ni Coria at nakahanap si Miguel ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga taong sangkot sa kasong embezzlement. Ipinakita niya sa kanya ang mga profile ng mga politiko na sangkot sa katiwaliang ito. Pagkatapos ay inihanda ni Miguel ang sarili at isa-isang pinunteriya ang mga tiwaling opisyal at politiko na responsable din sa pangungurakot at katiwalian sa Departamento ng Kalusugan. Pinatay silang lahat ni Miguel habang nakasuot ng parehong maskara na kanyang disguise. La polizia deve ancora chiarire le cause della morte. Chi sei? Calma. Senatore delle istituzioni che Ci sono forti divergenze riguardo questi atti con il Vendicatore. Hindi nagtagal ay kumalat ang balita sa sunod-sunod na pagpatay sa mga politiko.
Pagkatapos noon ay pinuntahan ni Miguel si Nina sa kanyang pinagtatrabahuan at hiniling na hanapin ang mga sponsor na nagpupondo sa mga kampanya ng mga tiwaling opisyal na ito. Tumanggi si Nina, ngunit nag-alok si Miguel na bawasan ang sentensya ng kanyang ina na nasa bilangguan. Pagkaraan ng ilang oras ay binisita ni Nina ang kanyang ina at nagtanong tungkol sa halaga ng katotohanan. Ang kanyang ina ay sumagot na ang katotohanan ay isang ilusyon lamang dahil ang katotohanan para sa isang tao ay hindi pareho ayon sa iba. Sa sumunod na eksena ka-recap ay nakita ni Nina ang mga profile ng mga sponsor ng mga tiwaling politiko na iyon na walang iba kundi si Gomez. Kinokontrol ni Nina ang sistema ng surveillance camera sa isang gusali kung saan pupunta si Gomez upang makipagkita kay Minister Regina. Habang nasa punong tanggapan ay sinisiyasat ni Ido ang mga file ng mga sospek sa araw ng pagkamatay ng gobernador. Hinanap niya ang profile ni Nina at nagawa niyang malaman ang susunod na target ng lalaking nakamaskara na walang iba kundi si Minister Marta Regina. Tinawagan ni Edo si Miguel para ipaalam ito ngunit hindi niya makontak ang kanyang kaibigan. Pagkatapos ay umalis siyang mag-isa at tumungo sa gusali ng ministro at nadatnan niya ang lalaking nakamaskara doon. Kaya hinabol ni Ido si Miguel at pinagbabaril. Ehi, non ti muovere! Maya-maya ay pumunta si Miguel kay Nina at ginamot nito ang kanyang sugat. Kinabukasan ka-recap ay ipinakita ni Miguel at Edo ang kanilang mga ulat na si Minister Regina ay nakipagtulungan kay Antero Gomez. Si Gomez ang taong pinunduhan ang kampanya ng mga tiwaling opisyal na ito. Nagpasya sina Miguel at Ido na imbestigahan si Minister Regina ngunit tinanggihan ng kanilang pinuno ang lahat ng resulta ng imbestigasyon. Sinabi rin ng lalaki na dapat nilang itigil ang imbestigasyon kay Minister Regina. Kaya nainis si Miguel ka-recap sa desisyong ito at nagpasya itong patayin si Gomez gamit ang kanyang sariling mga kamay. Makalipas ang ilang oras ay nakarating siya sa tirahan ni Gomez at nakita siyang naghahapunan kasama ang ilang mga opisyal. Naroon din ang anak ni Gomez na nakikipagkita sa kanyang ina at humihiling na hindi pa siya handang maging presidente. Dumating doon si Gomez at pinasigla ang kanyang anak. Gayunpaman, sadyang binaril ni Miguel ang anak ni Gomez para matuto ang lalaki at magsisi sa kanyang mga kasalanan. Io sono sempre stato qui. È stata una giornataccia. Ngunit, ginamit ni Gomez ang pagkamatay ng kanyang anak bilang isang pagkakataon upang makakuha ng simpatiya ng publiko at inominate ang kanyang sarili bilang bagong kandidato sa pagkapangulo. Samantala, mayroong isang misteryosong lalaki sa isang kotse na lumabas upang maging isang pribadong espiya ni Antero Gomez na nag-iimbestiga sa pagkamatay ng kanyang mga kasamahan at ang kanyang pangalan ay si Sequeira. Personal siyang kinuha ni Gomez para imbestigahan ang mga pagpatay. Nalaman niyang may kasama ang pumatay at ang kanyang mga kalkulasyon ay humantong sa kanya sa boss ni Nina bilang kasosyo ng Awakener. Kaya pinatay niya ang lalaking iyon. Maya-maya ay dumating si Nina sa kanyang pinagtatrabahuan at nalaman niyang namatay ang kanyang amo. Kaya dali-dali siyang umalis sa lugar at tumakbo papunta sa pwesto ni Miguel. Pagdating niya doon ay dumating doon si Sequeira at ang mga tauhan niya na sumusunod kay Nina. Agad nilang inatake ang hideout ni Miguel kaya hiniling ni Miguel na tumakbo si Nina habang nag-cover fire siya. Sa sumunod na eksena ka-recap ay isinuot ni Miguel ang kanyang maskara at sinimulang patayin ang mga kalaban. Noong nakikipaglaban siya sa isa sa mga tauhan ni Sequeira, ay nagawa ni Sequeira na bihagin si Nina. Inalok niya si Miguel ng deal para iligtas ang buhay ni Nina at inutusan ni Sequeira si Miguel na patayin ang isa pang kandidato sa pagkapangulo na si Julia Machado. Kaya walang ibang opsyon si Miguel kundi ang pumayag. Makalipas ang ilang oras ka-recap ay dumating ang mga pulis sa kinaroroonan ni Miguel. Nalaman ni Ido at ng kanyang kupunan na ang lugar ay kung saan nagtatago ang Awakener.
Lalong nagulat si Edo nang nalaman niya ang pagkakakilanlan ng Awakener na walang iba kundi ang kanyang matalik na kaibigan at kasama na si Miguel. Matapos malaman iyon, ay nag-search sila sa lugar at nalaman na si Gomez ang pinupunterya ng Awakener. Kaya, sumugod si Edo at ang kanyang team sa lokasyon ng debate sa presidential candidate. Doon din tumungo si Miguel upang patayin si Julia. Pagdating sa lugar ng debate, ay naghahanda si Miguel na patayin si Julia, ngunit di nagtagal ay sumulpot si Edo at agad siyang pinigilan. Pareho silang nag-away at sinabihan ni Edo si Miguel na itigil ang lahat ng kanyang mga aksyon, ngunit hindi siya nakinig sa kanyang kaibigan at nagpatuloy. Che disonorano le istituzioni, la complessa macchina dello Stato. Questi scandali non possono più restare. Le più grandi aziende del mondo, che proprio in virtù di quanto siamo ormai dentro una squadra a una nuova stagione di riforma. Wala siyang pakialam sa sinabi ng kanyang kaibigan at sa kabilang banda karekap, si Nina na binihag ni Sequeira ay lumaban hanggang sa nagawa niyang masaktan ng husto si Sequeira. Kalaunan ay inaresto si Miguel dahil sa pagpatay sa mga tiwaling opisyal. Dinala ni Edo ang dating asawa ni Miguel na umaasang makumbinsin niya si Miguel. Sinabi ng kanyang dating asawa na mahihiya ang kanilang anak na malaman ang kasalukuyang mga kilos ni Miguel at hindi maipagmamalaki ang kanyang ama. Sa loob ng selda karekap ay nalaman ni Miguel na nanalo si Antero Gomez sa halalan. Maya-maya ay isang lalaki ang pumasok upang imbestigahan si Miguel. Siya ay si Deputy Diaz na nagtatangkang patayin si Miguel. Ngunit nagawa ni Miguel na makatakas at mapatay ang lalaking iyon. Tumakas si Miguel mula sa bilangguan, naghanda ng mga sandata at bala at nagmamadaling pumunta sa gusali ng parlamento kung saan ipinagdiwang ni Gomez at ng kanyang kapwa politiko ang tagumpay ni Gomez. Nang walang anumang pagkaantala ay sinalakay ni Miguel ang gusali at pinatay ang lahat ng mga tauhan at kasamahan ni Gomez. Nang nakaharap niya si Gomez sa kanyang opisina, ay sinabi niya kay Miguel na ang katiwalian ay hindi mawawala sa mundo dahil ang kasakiman ay isang pangunahing katangian ng tao. Kaya, binaril ni Miguel si Gomez hanggang sa mamatay. Matapos patayin si Gomez, ay pinalibutan si Miguel ng mga tauhan ni Gomez na nakatutok ng baril. Pero, may ibang plano si Miguel dahil naghanda pala siya ng bomba na inayos niya sa kanyang sasakyan. Di nagtagal ay pinindot ni Miguel ang bomb detonator at kaagad na sumabog ang gusali. Kinabukasan karekap, pagdating ng rescuers, pulis at forensic team sa pinangyarihan ng krimen, ay nakita na lamang nila ang maskara ng Awakener, ngunit hindi nila makita ang bangkay ni Miguel. Pagkatapos, ay pinakita sa atin karekap ang Awakener na naglalayong barilin ang kanyang target mula sa tuktok ng gusali. At dito nagtatapos ang pelikula mga karekap. Kung nagustuhan nyo karekap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Cheers!